Sa kabila nga po ng pananatili ngayon ng Golden State Warriors sa number 5 sa West sa kanilang record na 13-9 na hindi na rin naman may kakaila na isa nga sila sa pinaka nag-i-struggle na team ngayon sa pagkakaroon lamang dito ng 3 panalo sa huling 10 laro. Kaya sinusubukan na nga talaga ni Coach Steve Kerr ang lahat ng paraan at mga bagong game plan para makabawi. At isa dyan ay ang sinabi nito sa kanyang interview na plano nga nitong ilagay si Draymond Green sa bench at panatilihin si Jonathan Kuminga sa starting lineup. Gagawin nga nila yan upang sa ganon ma-maximize ang potensyal at talento ni Kuminga. Ngunit iba rin naman nga po ang hinala dito ng mga fans dahil ang tunay na rason bakit ginagamit nila sa Kuminga bilang starter dahil pinapataas na nga ito ang kanyang trade value. Papabor nga sa Golden State kung magkakaroon nito ng magandang performance since dadami nga po ang mga teams na magkaka-interes sa kanyang serbisyo at mas magagamit nila ito sa pagkuha ng mas malaking superstar. Samantala, hindi nga po mga idol tumitigil ang pagsilabasa ng mga trade rumors sa social media tungkol sa Lakers kasunod ng tuloy-tuloy na pagkatalo nila. 3 beses lang nga silang nanalo sa nakalipas na 10 laro kaya oras na talaga para gumawa ng pagbabago at isang malaking trade move si Rob Pelinka na siyang magpapabago sa takbo ng kanilang team. Pero sa dami ng malalaking pangalan na nakadikit ngayon sa Lakers, sino naman nga ba kaya ang pinaka-realistic na makukuha nila? Well, ayon nga po kay Jake Fisher na isang insider, mas malaki pa rin naman ang posibilidad na makuha ng team na ito si Jonas Valanciunas mula sa Washington Wizards at si Brandon Ingram mula sa New Orleans Pelicans. Pareho na rin naman nga silang opisyal na available sa market. As of now, nakikipag-usap na ang Lakers sa Wizards para makuha sa trade si Valanciunas habang ang pagdating naman kay Ingram, since pumirma ito ng kontrata sa mismong agent ni LeBron sa Clutch Sports, pinaniniwalaan na mas magiging madali kay Rob Pelinka na makuha ito. Nakahanda na rin naman ngayon ang kanilang trade package na sina Gabe Vincent, D'Angelo Russell, Max Christie, Christian Wood, Rui Hachimura at 2 future first round pick. Kaya nakasalalay nga ngayon sa magiging negosasyon sa Pelicans at Wizards kung makukuha nila ang 2 ito. Sa kabilang banda, literal ginawa na nga po ni Jokic ang lahat para mabuhat ang Denver Nuggets laban sa Washington Wizards sa pagtatala niya ng career high 56 points, 16 rebounds. Ngunit sa huli, natalo pa rin sila 122-113 na siyang rason bakit galit na galit ang kanilang buong fanbase. Ayon nga po sa kanila, mukhang si Jokic lamang nga daw ang may ganang maglaro. Kahit man hindi naglaro dito sina Jamal Murray at Aaron Gordon, hindi rin naman katanggap-tanggap ang kanilang pagkatalo sa Wizards na itinuturing bilang worst team. Hindi rin naman ito nanalo lampas sa 1 buwan sa pagkakaroon ng Wizards ng 16-game lose streak. Kaya ang nangyari ngayon sa Denver Nuggets sobrang nakakahiya, lalo pat kitang-kita sayang ang prime years ni Nikola Jokic. O sa madaling salita, ito na talaga ang tamang oras para kumuha sila ng tutulong sa kanilang superstar center.